verbal exchanges intensify by the day. That's between Philippine senators and the Chinese embassy officials. And for the latest, we have with us mobile journalist Marymon Reyes reporting to us live from the upper chamber. What is the latest on this back and forth that doesn't seem to end? Danny, Lord, tama yan. So far kanina, nakapanayam ng media Senator J.V. Ejercito at ang sinasabi nila, wala naman sila nakikitang efforts or initiatives from the Senate na mang-intimidate, to be specific, sa Chinese Embassy. Sa mga lumipas kasi na linggo, especially after in-adopt ng Senate yung Senate Resolution number 256, ito yung expressing the sense of the Senate condemning yung mga pambabatikos ng Chinese Embassy sa mga institusyon, sa mga government officials ng ating bansa na dinedepensahan lang naman ang usapin sa West Philippine Sea. Wala naman daw nakikitang ganito itong si Senator JV. Maging si Senator Raffy Tulfo, ang sinasabi nila, ipinaglalaban lang nila kung ano ang nararapat sa bansa. That includes maritime rights, ang sovereignty, at yung proteksyon sa mga mangingisda, and especially yung freedom of navigation. Dito na open ni Senator JV na they are exerting as much as possible yung efforts in a diplomatic way, pero nakikita niya rin na parang mas okay na palitan na yung mga representatives sa Chinese Embassy. Kabilang na rin dyan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Xuan. At ang tinitingnan niya dito, though parang nearly 2 months pa lang since yung pag-upo nito sa embahada, parang hindi na nga raw maganda yung nangyayari. When all the while, ang gusto lang din naman nila is magkaroon ng maayos and diplomatic na usapin. And ang napansin din kasi nila dito, sabi din na Senator Raffy, yun nga, kada may nangyayari, parang binabantayan din daw lahat ng diskurso sa plenary floor, sa session. Pero karapatan naman daw nila yun na pag-usapan dahil lalo pang may kinalaman naman dito, karagatan o mga isyong pandagat ng Pilipinas. May suggestion din, no, that it should be the DFA handling this already. Is the Senate already doing that? As if they turned over this issue to the DFA? And also another thing that the ambassador of China to the Philippines mentioned to some reporters today is that, you know, we are hosting the ASEAN. Gusto niyang medyo at least hindi naman matapos, but there should be some COC level of agreement by the time the ASEAN comes. Do you have an update on that? Yes, Danny. Ang nasabi ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Senator Erwin Tulfo, on this matter, ipagpapaubaya muna nila yung next steps in coordinating with the Chinese Embassy or the Chinese government, yung Department of Foreign Affairs. At ang so far naman nasabi raw sa kanya ni Secretary Lazaro, mukhang amenable naman daw ang China, especially dito sa pagbubuo ng Code of Conduct. Ilang taon na rin kasi itong sinusubok na buuin, pero ang so far na nasabi dito ni Senator Tulfo, bigyan daw muna ng chance yung Code of Conduct na mukhang amenable naman ang bansang China. So they're hoping for the very best, pero ang sinasabi dito ni na Senator Risa Hontiveros, hindi naman daw sila matitinak, hindi sila mapapatahimik ng Chinese Embassy, lalo na kahit saan damakmak daw na resolusyon ang kailangan nilang gawin para lang maipaglaban yung karapatan daw ng Pilipinas, yun naman ang kanilang gagawin. Ika nga ni Risa Hontiveros, mga bastos! Alam mo, galit talaga siya eh. Kaya tuloy. Oo. Pero ano naman ang latest na pahayag ni Senador Robin Hood Padilla tungkol sa Blue Ribbon Committee report at ang alleged isang kuna naman, Marymon? Dito ang kanina nakapanayam din natin si Senator Robin Padilla at so far from the minority, ang nagiging consensus nila ay manatiling nakapanig muna doon sa kanilang sinulat na minority report. Pero ang tawag dito ni Senate President Tito Soto, minority opinion, kasi nga wala pang official committee report na lumalabas from the Blue Ribbon Committee na naisasalang sa plenary floor. So sa ngayon, walang ibang sinabi itong si Senator Robin, kundi hindi daw muna siya pipirma kasi yun yung parang napapag-usapan din sa minority na they will be standing muna doon sa minority report. Natanong din ng media itong si Senator Robin kung meron ba sa kanya nakikipag-usap or meron bang usap-usapan na from the minority, lilipat ba siya to the majority? Ang nasabi lang dito ni Senator Robin, kung titingnan daw, nasa majority kasi sila Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko, and pagdating daw sa political alignments, hindi naman daw sila aligned. So bakit magkakaroon daw ng paglipat to the majority? Pero well, yan yung isa sa mga abangan natin kasi so far dito ngayon sa Senado, medyo tahimik pa. Sinasabi naman ni SP Soto, sa huling alam nila, as confirmed din by Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa nakukuha yung at least 13 votes para magkaroon ng change of leadership. Pero sabi ni SP Soto, kung sakaling mayroong gustong iupo ang mayorya na bagong liderato, tuloy-tuloy naman daw kanyang opisina, wala naman daw yun sa kanyang problema. Buti walang humirap na napaka-weak naman ng mga aangal doon sa Blue Ribbon Committee report kung maapektuhan sila.
Marymon, Wala kahapon, we were waiting at 3 p.m. for voting regarding the impeachment cases filed against VP Sara. What happened there? Ipupush forward ba yun? Well, that would depend din kasi sa pagrolyo nito from the lower chambers, House of Representatives. Ang nangyayari kasi dito sa Senado, ito yung upper chamber, ito yung magsisilbing impeachment court. So once from the House, kung magkakaroon na sila doon ng i-endorso talaga ng impeachment complaint, lalo pa parang 2 na yata or 3 yung nakafile against VP Sara, kung ano yung aakyat dito, ang nasabi ni na SP Soto, ready naman daw ang Senado na magsilbi bilang impeachment court. Same goes din ang nasabi ni Senator Rizzo Ontiveros, constitutional duty nila na kung ano yung trabaho nila bilang impeachment, bilang magsisilbing senatorial judge, yun yung gagawin nila. They will be proceeding forthwith with the impeachment case. Last time nga ang natanong natin dito kanila, Senator Risa, yung chances na 2 impeachment ang aakyat dito, laban sa Pangulo, laban sa Vice. Sabi dito ni na Senator JV, hindi raw yun magandang tignan. Pero still, kung may umakyat dito na mga impeachment, they will proceed forthwith dahil constitutional duty nila na gawin talaga yon. Oo, sayang kahapon nag-speech si Senadora Loren Loren Legarda tungkol sa State of Philippine Economy. Dapat may komento doon si Tita Dani natin. Pero maraming salamat. Maraming salamat. Sa ating mobile journal, Marymon Reyes reporting to us live from the Senate.